O, pakinggan natin itong balitang ito. Huwag makipag-away. Simula ngayon, bati-bati na tayo. O, lahat ng mga magko-comment na tanso dyan, mumurahin pa rin natin. Lang sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos ay umabot na nga sa mga taga-suporta nila. Pati sila ay nagpapatutsadahan na rin. Pero si dating Pangulong Duterte, nananawagan na huwag na sanang mag-aaway-away ang mga taga-suporta nila dahil ang totoo, hindi naman daw sila nag-aaway ni Pangulong Marcos. Oh, di ba sila nag-aaway? Nagsasabihan lang sila, adik ka rin. Okay, pares tayo adik, appear. Hindi, pero siguro PRD, bago mo kami sabihan na wag makipag-away, mahal ka nga namin, ayaw namin nagagalit ka eh. Pag nagagalit ka, asasan yung ahaway mo. Ganun kami kaagad mga DDS eh. Oo, ganun kami talaga. Asan? Sino? Nakapaorma kami kaagad, PRD. Kaya iwas-iwasan mo rin yung magsasalita ng ganyang PRD dahil talagang war freak ang mga DDS eh. Si Angel Pastor, magbabalita. Wala naman daong away sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nilinaw ng dating Pangulo matapos itong isa publiko na ang mga nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative ay ang mismong Pangulo, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Payo lamang daw ni Duterte sa administrasyon, wag na sanang pasukin ang bagay na ito. Nauna nang sinabi, yun lang naman. Wag mo nang pasukin, baka hindi lang yung bangag ang mailabas kong balita. Baka may mas mabaho pa dyan. Wag na daw yung People's Initiative kasi si PRD talagang ayaw niya niyan. Okay sa kanya yung charter change, federalismo nga yung gusto niyan nun eh. Kaya lang sa tamang mga leader sa Kamara at saka sa mga senador. Oh, pero kung dito nga sa ganyan ng mga congressman mo, wala pag-asa yan. Sabi ni Duterte na ang pananatili ng matagal sa kapangyarihan o sa posisyon ang tunay na motibo ng mga nagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng PI, bagay na nagpainit sa sagutan ng mga taga-suporta ng mga Marcos at ng mga Duterte. Huwag kayong mag-away. Ako... Alam mo, nakapentanil na naman to si PRD. Huwag kayo mag-away. Kayo nga nag-aaway. Kaya kami nag-aaway-away dahil sa inyo. Huwag ka na kasi nagsasalita, tatay ko. Usapan natin, ilalabas mo yan sa tamang panahon. Tapos isang linggo, nilabas mo na. Ewan ko ba? Tatay, huwag na kayo mag-aaway. Kayo siguro, o sige, nag-away-away kayo. Hindi na kami mag-aaway, bati na kami. Joke lang yung bangag siya, joke lang. I'd like to urge everybody, huwag kayong mag-away kasi hindi mo kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Hindi kayo nag-aaway? Galit na galit ka? Sabi mo nga, tinawagan mo pa yung mga sundalo at saka mga pulis. O mga military. O mga sundalo. Ready kayo, di ba? PRD naman, gino-joke time mo naman kami eh. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pamasok dyan dahil baka mahuli kayo dyan pagkabangag kayo. Gano? O, kayong papasok dyan, mayroong huli dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Walang yata si PRD. Kung hindi na daw niya ituloy, happy days are here again. Paano na yung sinabi mo, bangag? O naman kasi PRD, tinodo mo eh. Sinabi mo bangag eh. Hinantay namin kung ano sagot niya ron eh. So pagka hindi na daw nila tinuloy yung PI, happy days are here again. Sige tatay, dahil love ka namin. No? Sige na. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Sabihin mo na makontento ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo kaya baka ma-Marcos senior ka. Punesyo naman ang dating PRD kung ganyan yung pananalita mo nung election. Noong nandoon kami sa Davao, kung ganyan, kay Marcos, huwag ka nang magano.
Huwag ka na magpuntahan yan dahil delikado. Baka matulad ka sa tatay mo. Eh siguro, hindi kami mag-away-away. Kaya lang ganito yung sinabi mo eh. May presidente tayo. Bangag noon. Bangag ngayon. Oh, wag mong ituloy yan. Dahil pag tinuloy mo yan, baka magaya ka sa tatay mo. Ganun yung pagkakasabi mo. Kaya kami naman talagang, yes, sige, laban-laban na to. Kaya kami ng putya, all out kami nun. Putya, nag-live kami kagad ni Coach Oli. Magkatabi pa kami, hindi na lang kami nag-live ng isa. Para na kami nag-uusap dun sa live. Ganun ka namin kamahal, tatay. Putya, umatching ka lang, nakaporma na kami kagad. Oh, with matching PI pa siya, PI nyo. Hindi ba, Bright Naria? Oh, hindi ba? Ipi-play ba namin ulit, tatay ko talaga? Oh, panoorin mo yung pinaggagawa mo dun. Tatay Diggs, panoorin mo yung pinaggagawa mo dun. Oh, bugso ng damdamin. Putya, tayo kagad eh. Dahil dun sa ginawa ni PRRD na yun, putya, ilang araw kung hindi natalakay si Kaloy Abuloy. Walang hiya naman talaga si PRRD. Pero sige, love ka namin PRRD. Basta sinabi mo, wag away, wag away. Oh, na hindi kayo nag-away ni Bongbong. Nagkukwentuhan lang kayo ng mga yon, na misinterpret lang namin. Pangulo ang ginawa ng COMELEC kung saan basta na lang itong tumanggap ng pirma. Gayong hindi naman nila kayang beripikahin kung totoo nga ba ang mga pirmang isinumite ng mga congressman galing sa kanilang mga distrito. Ito namang COMELEC, kayong COMELEC, you better... COMELEC yan ha. Awayin natin COMELEC, tatay. Ano ba, awayin natin hindi? Linawin mo ha. Shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? Teka nga, tanungin ko kayo. Diba niyo, dumadating na yung so we are at para ba? I-file ninyo. What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, COMELEC, pag ginamit mo ang pera... Oh wait, tatay, namataas ang boss mo. Namataas ang boss, susugurin ko yung COMELEC na yan. Linawin mo, tatay ha, nag-aaway ba kayo? Hindi. Ngayon pa lang. Kasi kung nag-aaway kayo niyan, puntahan ko bukas yan. Magdadala ako ron Magdadala ako ng palayok. Tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery. Oy! Wait, kung nag-aaway ba kayo? Inaaway mo ba? Sabihin mo lang. Sa tingin nyo, inaaway ba ni PRD? Kakanayin ko yung COMELEC na yan, bukas na bukas din. Guluhin natin yan. Kung ganyan ang usapan, PRD, linawin natin. That is fraud. Makukulong tayong lahat dito o magkagulo tayo. Oh, gulo na. Gulo na to. Away to, sigurado. Away to. COMELEC, bukas, content natin COMELEC na. Ano nyo yan? Kaya naman sabi ni Duterte, handa siyang magsampa ng petisyon sa Korte Suprema para tuluyang matigil ang People's Initiative. Winawaldas lang daw kasi ng mga nasa likod ng PI ang pera ng taong bayan para maisakatuparan ang plano nilang mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan. Well, it becomes hazy. Kaya nga, ito si Romualdez, bigay na kaagad yung pera in preparation. Hindi away to. Pucha, medyo babalik ko yung ko. Bunot kayo ng bunot, sabi ni Michael De La Cruz eh. Walang bubunot ha. Pag sinabi ni PRD, doon tayo bubunot ha. Para walang hits na pagdating doon sa mga signature. That's what he thinks.
But you know, you have to contend with the Supreme Court because I am planning also to file a petition in the Supreme Court as a lawyer. Alam mo lang, hindi ba ganun kadali yan? Magkasabit-sabit talaga tayo na. Ito bayan natin, bayan ko, bayan mo. Bayan mo, pabayag ka ng ganon. O hindi. Ano? Punta natin, no? Tara. Hindi kami papayag, tatay. Hindi papayag. Tanong mo pa kami, nag-aaway ba kayo? Hindi. Baka mamaya naman, hindi pala kayo nag-aaway, ha? Kung hindi ako nag-rally, malaman ba ninyo ito mo? Nagmumura ka. Sino minumura mo, tatay? Banata natin yan. Sino? Sabi mo, sino? Para klaro tayo. Hindi pwedeng ganyan. Ginagawa nila. Kahit na itigil anya ng COMELEC ang pagtanggap ng pirma, kinakailangan pa ring obserbahan ito upang masigurong hindi na talaga ito magpapatuloy. So, let us see what develops. How sincere is this stoppage? If at all it is. Para, yan lang ano natin. Huminto lang sila. So, it will stop the hemorrhage. Hindi maganda eh. Nandiyan yan sila sa kanila. Ano? Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga Dati na ngang isinulong ni dating Pangulong Duterte ang Ano yun? Para nagmura si tatay dun, ha? pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng federal government kung saan bumuo pa siya ng komisyon para rito. Pero base sa naging pag-aaral ng nabuong komisyon, dahil may kasalukuyan pang rebelyon sa bansa, ay hindi pa raw panahon para lumipat sa ganung uri ng pamamahala ang gobyerno ng bansa. Well, to be prudent about it, I constituted a commission. Sabi nila, it is not the right time. Yeah, it is not the right time to do. Palakpakan. So, klaro walang kaaway si tatay. Susunod, magsalita si tatay ng ganyan, huwag tayong padalos-dalos. Tanungin muna natin siya, inaaway mo ba o hindi? Kasi kung inaaway mo, game tayo dyan. Pero kung hindi naman pala, bati-bati.